Hallelujah. Praise the Lord. So, good afternoon po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy po Diyos na pinupapurihan ka po namin, dinalakilan namin ang iyong pangalan. Tunay nga po, O God, na makapangyarihan kang Diyos na aming sinasamba. Salamat, O God, sa pagkakataon na ito, sa buhay ng bawat isa, maging sa mga salita mo na aming nga pong pag-aaralan. Dalangin po Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise God. So this time, please open your Bible in the book of Psalm chapter 40. Yan po yung text po natin this afternoon. It is found in Psalm chapter 40, verses 1 to 17. Okay. So, yun pong ating pag-uusapan this afternoon. It is about different kinds of feelings. Pag-usapan na natin kung anong klaseng pakiramdam yung meron tayo, even right now. Tanungin mo yung katabi mo, how's your feeling? How's your feelings? Diba, yun yung casual greetings natin. O, kumusta ka na? O, anong nararamdaman mo? Anong pakiramdam mo? Okay. So, feelings are indications of the state of our health, both physical and even spiritual. So, in this Psalm chapter 40, verses 1 to 17, tingnan po natin kung ano po yung mga different kinds of feelings that we can learn from this passage. Umpisa po tayo doon sa verse 1. Okay. And verse 1, sabi diyan, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. Dito sa verse 1 na ito, meron na tayong makikita dito pag ganito na sinagot ni Lord yung ating panalangin. Ano yung mararamdaman natin? So number 1, a joyful feeling. Diba? O, diba ang saya-saya natin? Pag once na tayo po ay nanalangin, and then nakakamtan natin yung kasagutan ng ating panalangin, ay masaya tayo. Kasi sinagot ni Lord yung ating mga panalangin. Sabi po doon sa Philippians 4 verse 4, sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Oh. So ang salita ng Panginoon, sinasabihan tayo na dapat palagi tayo maging masaya. So how much more? Kung yung panalangin natin ay sinasagot ni Lord, the more na tayo nagiging masaya. Bilang isang Kristiyano, sabi nga sa mundo, Christians are the most happiest people in this world. Ang ganda ng evaluation ng mundo, di ba? Sabi nila, pag Kristiyano ka, ikaw daw yung pinakamasayang tao sa mundo ito. Bakit? Because when we have Jesus Christ in our life, there should be joy. Dapat merong kagalakan sa puso. So, ibig sabihin, kahit pala hindi sinasagot ni Lord yung ating mga panalangin, panatilihin natin yung pagkakaroon natin ng joyful heart. Yan. Bilang isang mananampalataya, no? Bagay sa atin ang magkaroon ng a joyful feeling. So, kahit na medyo yung pakiramdam natin ngayon, parang mabigat, yan, palitan natin ng pagkakaroon ng joyful feeling. Verse 2. Sabi mo sa verse 2 ulit, let's go back to Psalm chapter 40, kasi yan yung text natin. Sabi niya dyan sa verse 2, He lifted me out of the extreme pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock, and gave me a firm place to stand. So, praise the Lord, because anumang sitwasyon meron tayo ngayon, maging sa kadiliman, we know na kung meron tayong Panginoon, meron tayong rock in our life, and we know that rock is no other than the Lord Jesus Christ. No? Ang gagawin po niya, sabi diyan, and give me a firm place to stand. Ibig sabihin, makakatayo tayo, ano mang sitwasyon, ano man ang testing, ano man ang trials na nangyayari sa buhay natin. So yung
number 2, pag ganyan yung sinasabi ng Panginoon, we know na ang klase ng feeling na meron ng tao ito, yung tinatawag na sinking feeling. Diba? Sinking feeling from the word sink. No? Sink. No? But praise the Lord because sabi diyan, but God lifted me. Yan ang sabi, itataas ako ng Panginoon. Amen. So kung just in case na yung feeling natin, parang lulubog na tayo. No? Kung sana nasa lumalangoy ka sa dagat, no? Pagod ka na sa paglalangoy, parang ang pakiramdam mo you're going to sink. A sinking feeling. Pero may pag-asa. May pag-asa. Sabi doon sa 1 Peter 5:6-7, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Yan. And then verse 7, sabi niya doon, tuloy natin, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So, tunay nga po mga kapatid, kaya yung the word humility or humble yourselves ay very powerful. So, ano man yung sitwasyon natin, ang alam natin, inaapi tayo sa mundong ito, kasi wala nang ginawa si Amo kahapon, kundi magalit ng magalit. No? Kaya tuloy yung feeling natin parang ang kalintulad ay nalulunod tayo doon sa dagat. We will have the sinking feeling, but praise the Lord, what we need to do is to continue to humble ourselves. Magpakumbaba po tayo. Anyway, hindi naman sa habang panahon, di ba? Kung yan tayo ng amo. Di ba, ang kontrata, 2 taon lang. At kung tinerminate ka ni amo, di natapos ka agad. Di ba? Ibig sabihin ko, merong ipapalit ang Panginoon. So wala po tayong dapat ipangamba mga kapatid. As long as we do our part, and of course, sabi diyan, we need to humble ourselves. Okay. At ang pangako niya, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. May panahon, kapatid. Hindi sa lahat ng pagkakataon masama ang panahon, isn't it? No? Hindi sa lahat ng panahon may bagyo. No? Marami pa rin pong araw na sumisikat ang araw kaysa sa umuulan. At sabi nga niya dyan, may panahon, may pagkakataon na itataas ka ng Panginoon. Kasi ang buhay mo sa mundong ito, up and down. Diba? Ang gulo. Minsan nasa ilalim, minsan nasa itaas. Kaya nga gulong ng palad o gulong ng buhay. No? Kung pwede lang sana, mas maganda minsan yung nasa mababa ka ngayon, and then bukas ay nasa itaas ka. Kasi napakahirap yung mauuna yung saganang buhay, and then pag patapos ka na sa mundong ito, doon ka naman naghihirap. No? Mas maganda sana na kung patapos ka na sa mundo ito, at least nagiging maaluwang yung buhay, nagiging masagana, or medyo okay na yung buhay, hindi ka na naghihirap. Para naman ma-enjoy mo yung pagiging senior. Isn't it? Diba? Kaya habang bata pa, sige, trabaho ng trabaho. Para pagdating ng panahon, yan, at least aangat ang buhay. Praise the Lord. And then sabi niya, cast all your anxiety on Him. So ano man kabigatan, ano man ang sitwasyon, just give it to God because someone cares for you. So wag natin sasabihin na, ay wala man lang nag-care sa akin. Hindi man ako kumustahin ng aking mga mahal sa buhay. Remember kapatid, if Jesus is in your life, someone is caring for you. Amen. At hindi po yan nababayaran ng kahit na anong kayamanan. Kasi alam natin na kung si Jesus po ang nag-care sa bawat isa sa atin, ay talaga may gagawin siya. Okay. Let's go to verse 3. Verse 3, babalik tayo sa ating text in Psalm chapter 40. Sabi niya dyan sa verse 3, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear and put their trust
in the Lord. Dito naman, pag ano namang klaseng feelings, pag merong awitin, di ba? Pag yung natabi mo ay naririnig mong umaawit ng joyful song. Yan. No? So, ano yung alam mong pakiramdam niya? So, number 3, ito yung tinatawag na a singing feeling. Awitan natin. Kaya sabi, awitan natin ang Panginoon. Dahil tunay po na kung inaawitan natin ang Panginoon, ay nagiging masaya. One way para ma-please natin ang Panginoon, di ba? Inaawitan natin siya ng awiting makalangit. Sabi po doon sa Ephesians 5 verse 19, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual song. Sing and make music in your heart to the Lord. Kaya, sige lang mga kapatid, awitan po natin ang Panginoon. Kahit na yung boses natin ay pauwi ng Pilipinas, papuntang Amerika, okay lang. No? Amen. Kasi ang tinitingnan ni Lord yung puso natin. So magkaroon tayo ng confidence na awitan ang Panginoon. Sabi nga ng aming TNO teacher noon, kasi noon walang DTC. TNO, o kaya Tribe of a Nation. Yan. Yung SOA, School of Workers, 1, 2, 3. Yan yung aming klase ng discipleship noon. Pagdating sa praise and worship, sabi ng aming teacher, hindi ba ninyo alam na kung yung boses ninyo ay papuntang north, south, east, west? Sabi niya, no. Ay, bumababa ka agad ang presensya ng Panginoon. Sabi niya. And then sa kanya tinugtungan. Kasi nung narinig niya ang pag-awit mo, sabi daw ng Panginoon, o sige anak, bababa na ako kasi yung tenga ko parang nasa pakikinig sa boses mo. Nagpapatalwa lang pala yung aming teacher. But anyway, ang tinitingnan ko ng Panginoon ay ang puso natin. Puso. Kasi kahit na yung boses mo ay hindi siya gaanong kaganda. Kasi meron tayo noon, kaya ang desire niya talaga, gamitin siyang praise and worship. Pero pag umawit naman siya, parang silang sintonado. Pero yung desire niya ganun. Hanggang sa sige, practice, practice, practice. Because of her faithfulness, God granted. And then makikita mo, nakakatayo na siya at nakakapag-lead ng praise and worship. Kasi ang nakita ng Panginoon ay kanyang puso. No. Kasi alam niyo mga kapatid, if we are available and willing to do something for the Lord, God is able to give us the ability. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Yung available ba tayo? Yung willing ba tayo? Kasi the Lord can give you the ability to do it. Aanhin mo naman yung may ability, pero hindi naman siya willing at hindi naman siya available. Oh. E di mas maganda ng dihamak yung willing na available dahil ang Diyos ay pwede magbigay ng ability, ng wisdom and knowledge so that person or that sister or brother, God can use it to give glory to His holy name. So, ang mahalaga, maayos yung puso natin. Dahil ang Panginoon, yan ang kanyang tinitingnan. Just like King David. No? Si Haring David, ano man ang nagawa niyang hindi tama sa mata ng Panginoon. No? An adulterer and a murderer man. But at the end of the day, because he humbled himself, meron siyang repentant heart, talagang yung puso niya, inayos niya sa Panginoon. So at the end of the day, the evaluation of God to David is that a man after God's own heart. Tunay mga kapatid, may pag-asa. Kaya kahit anong klaseng puso natin, gaano man yan karumi, pag yan ay nagpalinis tayo, lilinisin ng Panginoon, at makikita po natin, meron siyang gagawin at pwedeng magamit ang bawat isa. Kaya wala pong magsasabi sa atin, hindi ako karapat dapat na gamitin ng Panginoon. Kung tutuusin na kapatid, wala pong karapat dapat sa atin. But because of the grace of God, ano ba ang grace? Unmerited favor. Ang ibig sabihin niya, hindi natin deserve
but God give it unto us. And that is the grace of the Lord. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil talagang mahabagin at ang grasya ng Panginoon ay unending kaya. So, a singing feeling. So, dahil alam natin, no, na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay nalulugod siya pag inaawitan natin siya. Especially the new song, tingnan ko ninyo. Kanina nag-worship tayo, di ba? Praises. Yan, sumasayaw tayo, nagpapalakpak. No? And then after that, yung tinatawag na worship song, medyo malumanay. And after the worship song, what is next ay yung tinatawag na spontaneous worship. Kaya during this spontaneous worship, mga kapatid, sa ating pong mga baguhan, awitan po natin ang Panginoon ang galing sa puso. That's the time that we can express our adoration to God, ang pagpupuri natin sa Panginoon na galing sa puso. No? Hindi po yung, hindi na po bumubuka yung ating mga bibig, kundi you just go on, sing a song, a love song to God. No? Ang pagpuri mo sa Panginoon na bigyan mo ng melody. At yun yung tinatawag na spontaneous worship. At yun yung kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. So yun yung ginagawa natin. Na talagang nag-i-spontaneous worship tayo sa Panginoon. Sinasabi natin sa Kanya kung ano yung galing sa puso natin. Sinasabi natin na dakila ka Panginoon, nakapangyarihan kang Diyos. Ikaw lamang yung Diyos na aking sinasamba. Bigyan natin ng melody or pwede natin sabihin parang tulaba ang sinasabi mo sa Panginoon. And that is spontaneous worship to our God. Number 4, it is in verse 4. Sabi niya, blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not look to the proud, to those who turn aside to false gods. So, anong ibig sabihin niyan? Okay. Number 4 natin, a blessing feeling. Tanungin mo nga yung katabi mo kung blessing feeling siya sa pagkakataon na ito. Okay. Ano kapatid? Do you have blessing feeling right now? Alam po ninyo, bawat isa po sa atin talagang we receive a blessing feeling even right now. Bakit? Because we are blessed, we are in the presence of the Lord. At alam natin na kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon, kung tayo ay nakikinig ng Kanyang salita, we are blessed. So maging ang mga kapatiran po natin dyan through online, mga kapatid, no? Because we are now listening to the Word of God, so even right now, we need to have this kind of feeling. A blessing feeling because pinagpapala po ng Panginoon ang mga nakikinig sa Kanyang salita. Pagpapala. So we are blessed because we can hear the Word of God. At ang salita ng Panginoon ay hindi po yan nababayaran ng ginto o kahit na anong klase ng salapi. No. Dahil makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Psalm 103 verse 1. Sabi niya, praise the Lord, O my soul. All my inmost being, praise His holy name. Kaya dapat ganito, purihin natin ang Panginoon ng buong buo. No, buong buo. Sabi God, oh my soul, lahat-lahat, buong pagkatao, kinakailangang papurihan natin ang Panginoon. Dahil nararapat lamang siya na papurihan natin dahil ang ginagawa po ng Panginoon, pinagpapaalam po niya ang kanyang mga anak. So, a blessing feeling. Kahit na sa buong week na ito, pagod sa trabaho, but praise the Lord, dahil sa presensya ng Panginoon, gumagaan ang pakiramdam. Nararamdaman natin yung blessing ng Panginoon. At hayaan natin na ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na dumaloy sa buhay po ng bawat isa. Kagabi sino yung nakinig ng preaching kagabi sa Asia Midweek? From Malaysia yata, yes, si Pastora Grace, yung preacher. Sabi na sa kanyang mensahe kagabi,
No. Wag daw tayong magsalita ng negative or mag-doubt. No. For example, natatawa nga ako sa example niya eh, yung gawin ng pagkain natin. So, pag alam mo na nga na may diabetic ka, no? And then, sasabihin mo pa daw na pag may sweet or ice cream, naku, kakain na naman ako ng ice cream, tataas na naman yung aking blood sugar. Di ba minsan ganun kasi tayo magsalita, di ba? No? Naku, rami na naman yung aking kanin. O di kaya, mamaya tataba na naman ako. Yung mga ganun bang mga salita. Oo na naman. Kasi minsan unaware tayo. Yun palang lumalabas sa bunganga natin. No? It seems na parang nagiging negative siya. Imbis na sabihin daw natin na Lord, salamat, alam ko Panginoon na as I'm going to eat this one, titikman ko lang Panginoon, hindi ko tataas yung aking sugar, hindi ko ako magkakailan. Ganun dapat. Hindi daw yung pag may kinain ka, ay naku, baka lalong lalala na naman yung sakit ko. So my lesson, sabi ko, oo naman. Oo naman. Okay. A blessing feeling. Okay, number 5. Number 5 and verse 5. Sabi ko ulit yan. Many, O Lord my God, are the wonders you have done. The things you planned for us, no one can recount to you. Were I to speak and tell them, they would be too many to declare. Okay, number 5 natin. Ito yung tinatawag na a sharing feeling. Parang testimony portion. Isn't it? No? We need to share the goodness of God. Testifying the goodness of God. Ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya dapat every time po na day off natin at tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Pag sinabi ng ating MC, it's time to declare the goodness of God. Maganda po sana kung bawat isa sa atin ay tatayo at nandun talaga na we declare the goodness of God. Kaya sabihin natin, salamat sa araw na ito dahil tama yung pinunta ng aking paa. At ako ay nagpupuri sa Panginoon ngayon. Diba dun sa testimony, isn't it? Kasi kung iba po yung pinunta ng ating paa at namasyal, hindi tayo nakarating sa kanyang tahanan. So, number 5 po natin, a sharing feeling. Hebrews 13 verse 16. Sabi mo dyan. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Doon na naman. No? Alam natin that doing good, sharing others what we have, pagtulong sa kapwa, no? Nalulugod po ang Diyos. Pag ginagawa po natin ang mga bagay-bagay na yan. So, kung gusto natin maging masaya, itanga, pag nalulungkot ka, maghanap ka ng taong tutulungan mo at ikaw ay magiging masaya. Hindi ba ninyo napapansin na kung meron tayong natulungan kahit na napakaliit na tulong lamang, yung may makasalubong ka dyan, yun pala nawawala na siya dahil hinahanap niya yung sasakyan niya ng tram papuntang Central, hindi niya alam ang papuntang Central, baka yung sasakyan niya ay papuntang Kennedy. Kasi minsan may mga ganun, di ba, naliligaw sila. And then magtatanong, no? Uy, sister, alam mo ba yung tram? Ito ba yung papuntang Central? Pag sure ka, sabihin mo, pero pag hindi ka sure, no, hindi sabihin mo yung totoo. Sister, hindi ko rin alam. Minsan kasi, sinasabi natin yung pala mali. Naliligaw na nga yung tao. Lalo ba natin tinutulungang maligaw? Ayan, kaya tingnan natin. Pag may address siyang hawak-hawak, ang tingnan natin, lalo na yung street, di ba? Tama yung street. Ang tingnan mo din yung number. Kasi dito, pag sa left side ay even number, sa right side ay odd number. Di ba? Ganun yung pagpa ng mga numbers. Tingnan mo yung numbers. Pag alam mo na nasa number 100 ka, at ang hinahanap niya ay 120, no? I-direct mo siya.
Doon, ang papuntang 120, huwag mo sabi, dito. Kaya tingnan natin. Kasi ang paggawa ng kabutihan, pag-share, ay nakakalugod ang Panginoon. Philippians 2 verses 3 to 4. Sabi niyo ulit, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Tingnan yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag mo lang nilalangihan. Because I believe all of us, we have unique. Yang katabi mo, merong talino yan, merong alam yan na wala sa'yo. Because all of us, meron tayong uniqueness. Meron kang pwedeng gawin na hindi pwedeng gawin ng iba. Huwag natin kalilimutan na. Kaya sabi ko, consider others better than yourselves. Verse 4. Sabi niyo ulit sa verse 4, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. So tatandaan po natin, hindi lamang po kapakanan natin, but even kapakanan po ng ating kapwa. Especially our brother and sisters in the Lord. Kaya, ayan, tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon. So, a sharing feeling. Kung ano po yung pwede natin ma-share, ano man yung pwede natin maitulong, gawin po natin. Okay. Number 6. Number 6, from verses 6 to 8. Basahin natin ang verses 6 to 8. Sabi niya, sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have pierced. Burnt offerings and sin offerings you did not require. Verse 7. Then I said, here I am, I have come. It is written about me in the scroll. I desire to do your will, O my God. Your law is within my heart. So, ito pong verses na ito po yung sinabi po ng ating Panginoong Jesus. No? Sa kanyang Ama. No? Nung siya ay magiging sakripisyo. At alam natin na ang Panginoon po, ang Panginoong Jesus, no, He humbled Himself, He submit Himself upang sa ganun po ay mangyari po matupad ang dapat matupad at dapat mangyari. So number 6 po na makikita natin dyan is a submissive feeling. Submissive. Maganda ito pag meron tayong submissive feeling. No? Kasi ang submissive feeling na ito, we can apply it even in our employment. Pag meron tayong submissive feeling na yan, ano man yung sinasabi ni Amo na gagawin natin, andun yung submissive natin. Imbes na mag-complain tayo, imbes na mag-murmur tayo, is Lord, because I have a submissive feeling. Pero di ba minsan umaaray tayo, lalo na pagpagod? Pagod na ako, si Amo naman. Every time, do this, do that. No? Hindi man lang mabigyan ng pagpapahinga. Pero pag submissive feeling pala tayo, no? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen? No? Ganun din. Because in this world, no? We need to submit to our Master. Sabi ko sa kanyang salita, whether our Master is good or bad, we need to submit to them. Not only to those employers that are kind to us, but even those cruel employer pala, we need to submit. Yan ang sabi ko sa kanyang salita. So magpasalamat po kayo pag mabait ang amo, praise the Lord. Pag medyo yung amo naman ay opposite sa pagiging mabait, praise the Lord pa rin. A submissive feeling. 1 Peter 5 verse 5. Sabi ba? 1 Peter 5 verse 5. Young men, in the same way, be submissive to those who are older. All of you, clothe yourselves with humility toward one another because God opposes the proud but gives grace to the humble. So, just submissive mga kapatid. Dahil alam natin na sabi nga niya dyan sa ating binasa, God opposes the proud
God gives grace to the humble. Pag andun pala yung humility natin, yung humbleness natin, binibigyan po tayo ni Lord ng grace para makayanan, para ma-overcome. Kaya pala, kahit na ganun si amo, sige lang, yes, madam. Yes, sir. And then, andun yung grace ng Panginoon, nakakaya natin. Pagdating sa gabi, Lord, salamat. Akala ko, Lord, hindi ko na kaya. Paggising mo sa umaga, bagong kalakasan na naman yung ibinibigay ng Panginoon. Kaya alam ko ninyo yung mga taong tamad, sinasayang nila ang kalakasan na ibinibigay ng Panginoon. Kaya pala even in the Bible, sabi sa kanyang salita, huwag pakainin ang mga taong tamad. Kaya kung meron tayong kakilala, member of our family in the Philippines ay tamad sila, no, huwag natin pakainin. Minsan sila pa yung namimili kung ano ang ulam. Di ba? Kasi sabi sa kanyang salita, huwag pakainin ang mga taong tamad. But praise the Lord, dahil alam natin na binibigyan niya tayo ng kalakasan every day. Kahit napagod tayo kahapon, sa trabaho, paggising natin kaninang umaga, nandun yung bagong kalakasan na ibinibigay ng Panginoon. Kaya ang mga taong tamad, sayang ang kalakasan na ibinibigay ng Panginoon sa kanila. Kasi ang ginagawa lang nila, matulog, ang ginagawa lang nila, kumain, sayang ang kalakasan. Okay. Number 7, from verses 9 to 10. Verses 9 to 10, sabi ulit yan. I proclaim righteousness in the great assembly. I do not sell my lips, as you know, O Lord. I do not hide your righteousness in my heart. I speak of your faithfulness and salvation. I do not conceal your love and your truth from the great assembly. So ano naman po yung makikita natin dito? Yung sinasabi dito sa verses 9 and 10. Okay. Ang verses 9 and 10, ito po yung klase ng feeling na tinatawag na a righteous feeling. A righteous feeling. Sana palaging ganito yung feelings natin. Isn't it? Na we are righteous in the sight of God. Kasi sabi, I proclaim righteousness in the great assembly. So, a righteous feeling. 2 Corinthians 5 verse 21, sabi dyan, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So, every day, every time in our life, dapat po maramdaman natin ito. This is a kind of feelings that we need to have every day, every time of our life. Kasi ang righteous feelings na yan, talagang maganda ang pakiramdam. Kasi hindi ka magigilty. Ano man yung mga nagawa mong kasalanan noon. Because we believe na ang Panginoong Jesus, imbis na tayo ang maipako sa krus, ang Panginoon na po ang siyang naipako sa krus. And because of Him, sabi yan, in Him, we might become the righteousness of God. So if we have Jesus Christ in our life, ibig sabihin, we become righteous in the sight of God. Yan ang sabi. So that in Him, we might become the righteousness of God. Kaya nga kapatid, huwag na po tayo mag-guilty. Ano man yung nakaraan natin, ano man yung pinaggagawa natin noon, pag yan po ay inihingi natin ng tawad sa Panginoon, we believe it that God had already forgiven us, that God already cleansed us with His precious blood. Maniwala po tayo, manalig po tayo, na right now, ang status natin, we are righteous in the sight of God. We have right relationship with Him. Because we are now called children of the living God. Amen? Okay. So, panatilihin natin ang righteous feeling. Number 8. Number 8 natin, tama ba yung inyong isinusulat dyan? You are now in number 8 na klase ng feelings. And it is from verses 11 to 12. Okay. From verses 11 to 12. Sabi dyan,
Do not withhold your mercy from me. O Lord, may your love and your truth always protect me. For troubles without number surround me. My sins have overtaken me, and I cannot see. They are more than the hairs of my head, and my heart fails within me. So ano naman po itong sinasabi po nito verses 11 and 12 na klase ng feeling. Ito yung tinatawag na a shaky feeling. Shaky feeling. Nasishake. Isn't it? Nasishake. Kaya sabi dyan sa binabasa natin, do not withhold your mercy from me. Kasi kung we-withhold ni Lord yung kanyang awa, yung kanyang habag, no? Talagang manginginig ka, shaky. Manginginig ka, sabi ka. May your love and your truth always protect me. For troubles without number surround me. My sins have overtaken me, and I cannot see. They are more than the hairs of my head, and my heart fails within me. Guilty. Kung sa loob ng kortisana, hahatulan ka na dahil guilty ka, kaya magiging feelings mo shaky, nasishake ka because of that situation. And 2 Corinthians 12, verses 9 to 10. 2 Corinthians 12, verses 9 to 10. But he said to me, my grace is sufficient for you, praise the Lord. The grace of God. Ano ulit yung grace? Baka makalimutan natin, dapat tatandaan natin. Ano ba yung tinatawag na grace? Unmerited favor of God. Sa magaling salita, ang grace na tinatawag, hindi mo deserve na pagpalain ni Lord, pero pinagpapala ka niya. That is the grace of God. So sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Verse 10. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, and hardship, and persecutions, and difficulties. For when I am weak, then I am strong. Praise God. Kaya dumating man po yung mga panahon or sitwasyon na may nang-iinsulto, nanghihina, nahihirapan, nape-persecute, no? Nahihirapan sa mundo, may mga testing, may mga trials, no? Remember, sa ating kahinaan, siya ang ating kalakasan. No? Binibigyan ko niya tayo ng kalakasan. Kaya ang mabuti natin gawin, manalig at magtiwala sa Kanya, na kung dumating man po yung time na para nasiship tayo, there are times, isn't it? Hindi sa lahat ng panahon okay yung feelings natin, isn't it? Na minsan dumarating lalo na pag dumating yung problema, yung testing, yung bagyo sa buhay, no? Parang minsan ang pakiramdam mo, para kang pinagtakluban ng langit at lupa. But praise the Lord, dahil alam po natin na dumating man tayo sa puntos na yan, magkaroon man tayo ng shaky feeling na tinatawag, ang Diyos po ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan so that we can overcome the difficulties in our life. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi even pala sa klase ng feelings, meron tayo nararanasan natin. Gumagawa pa rin siya ng kaparaanan upang sa ganun po ay maging maayos. Yung shaky feeling natin, magiging peaceful feeling. Okay. Verses 13 to 16. Pag-ilan na yan? Pag-ilan na ninyo ang verses 13 to 16? Pang-9. O, tama ba yung mga take note ninyo dyan? Para sa susunod, pwede rin ninyong i-share. Diba? Kung may group sharing kayo, tingnan na natin kung anong klaseng feelings meron kayo ngayon. From verses 13 to 16. Basahin natin. Sabi niya, be pleased, O Lord,
to save me. O Lord, come quickly to help me. May all who seek to take my life be put to shame, and confusion may all who desire my ruin be turned back in disgrace. Verse 15. May those who say to me, aha, aha, be appalled, right, at their own shame. But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love your salvation always say, the Lord be exalted. Okay. So, ano pong ibig sabihin yan? Yan. No. Dito po sa verses 13 to 16, ito yung tinatawag na ang comfort feeling. Di ba ang sarap ng pakiramdam pag mayroong nagpo-comfort? At tunay po na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He can comfort us. So sabi niya, please, O Lord, to save me. O Lord, come quickly to help me. Dahil tunay po na kung tayo po ay tatawag sa Panginoon, kaya-kaya mo niya tayong ililigtas. Sa pagtawag natin sa Kanya, sa pagtitiwala natin sa Kanya, nandun po na may ginagawa ang Panginoon. Kaya, ito po, binibigyan ko niya tayo ng comfort. 2 Corinthians 1:3. Sabi po diyan sa 2 Corinthians 1:3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Because we are serving a living God, na tunay po na siya ay maawain at siya ay nagbibigay po ng comfort sa bawat isa sa atin. Kaya ano man po yung sitwasyon natin, ano man yung nararanasan natin, God comfort us. At pag nararamdaman po natin yung comfort ng Panginoon, parang ang dating sa atin is, okay, Panginoon. No? Kalmado. Nagiging kalmado tayo. No? Kasi nandiyan yung comfort ng Panginoon. No? Nandiyan na nararamdaman mo ang Kanyang presensya, nararamdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon, nandiyan yung kagalakan sa puso, nandiyan yung kapayapaan ng kaisipan, kahit na magkakaroon na ng signal number 8 sa kapaligiran natin, but still, alam natin that everything hangs on God. And we know that everything is under the control of God. Kaya, ang gagawin lang natin, Lord, Ikaw na po ang bahala. Dahil alam mo, Panginoon, ang nakakabuti sa atin. There are times na hindi man natin maunawaan. No? Pero yun pala yung the best na ibinibigay ni Lord sa atin. Even testing, trials, difficulties of life, no? Meron pala yan blessing na ibibigay ang Panginoon. Kasi kung hindi mo yan naranasan, hindi mo yan na-overcome, you will not receive the blessing na ibibigay ng Panginoon. And we remember na sa bawat po pagsubok na dumarating sa buhay natin, ang ending po niyan ay pagpapangal. Pagpapangal, mga kapatid. No? Lalo na pag alam natin na in spite na ang hirap-hirap na ng sitwasyon mo, pero still pa rin na sinasabi mo, Lord, bahala ka na, Panginoon. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Ibinibigay ko sa iyo lahat-lahat, Panginoon. Kasi alam ko ninyo, hindi kasi makakilos si Lord pag still pa rin na ginagawa natin yung kaparaanan natin. Minsan, dinadala tayo ni Lord doon sa place na tayo ay nasa mababang-mababa na. For example, inihulog ka dun sa balon. Imagine, nandun ka sa loob ng balon. Talagang down na down ka na. Dahil nandun ka na sa mababa, down ka na. Hindi ka na pwedeng bumaba pa kasi nandun ka na nga. What you need to do is to go up. Ganun po ang ginagawa ni Lord minsan sa buhay natin. Sa time na talagang end of the rope, ika na.
Pero pag tayo po ay tuminga na sa Kanya, nagtiwala sa Kanya, madali lamang po ang gagawin doon. Kasi nasa ibaba ka na eh. Ang pupuntahan mo na lang is to go up. Kaya mga kapatid, may pag-asa po sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya kung alam mo na ganun ang buhay, ganun ang nangyayari, do not question God. Wala po tayong karapatan na mag-question sa Panginoon. Kasi alam natin that everything hawak ng Panginoon. Kaya tatandaan mo kapatid, pag dumating ka sa sitwasyon na nasa mababa ka na, at patuloy na nagtitiwala ka sa Panginoon, the only way na gagawin sa'yo ng Panginoon ay itataas ka niya, going up. Kasi nasa ibaba ka na. Okay? So, ganun po mga kapatid. Kaya tunay na He is our comforter. So, praise the Lord. Okay? At ang pangsampu natin, it is in verse 17. Meron tayong 10 feelings ngayon. No? So, number 10 feelings, it is in verse 17. Nang sabi niya, yet I am poor and needy. May the Lord think of me. You are my help and my deliverer. Oh my God, do not delay. And number 10, ito yung tinatawag na a secure feeling. Secure. There is security in the Lord Jesus Christ. Sa mundo ito, we are not secure. Pero kung may Jesus tayo sa ating buhay, we know that we are secure. John chapter 10, verses 27 to 29. Sabi niya dyan, my sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. Kaya siguraduhin ko ng bawat isa na tayo ay mga tupa. Sabihin mo dyan sa katabi mo, siguraduhin mo na ikaw ay isang tupa at hindi kambing. Tupa po. Dahil ang mga mananampalataya sa Panginoon ay mga tupa ni Kristo, mahirap pagkambing. Kasi ang kambing, yan, may sungan ang kambing, di ba? Nanuluwag yan. Pero ang tupa kasi, mabait sila. At talagang nandun yung kanilang humbleness. Ang karakteristik ng tupa na makikita rin natin is that nakadepend sila sa kanilang shepherd. Pag sila po ay, for example, yung bang nahulog or pag naglalakad sana ay nadapa. Pag nadapa po ang tupa, hindi sila makakatayong mag-isa. They need the shepherd para sila ay makatayo. Ganun din po tayo. Without the Lord Jesus Christ in our life, hindi po tayo makakatayo doon sa ating pong kinadadapaan. We need the Lord Jesus Christ. Ang mga tupa, pag sila ay may sakit, pag sila ay may sugat, hindi nila kayang pagalingin ang kanilang sarili. Not like other animals. Ang aso, isn't it? Pag may sugat ang aso, nililik niya, dinitilangan niya, isn't it? Pero ang tupa, he cannot do it. He needs someone para mag-asikaso doon sa kanyang wound, para gumaling. And that is our Lord Jesus Christ, ang ginagawa niya sa ating mga tupa. Kaya tayo inihambing po sa mga tupa, sa lahat ng animals. We are sheep. Yan po, inihalimbilan. So my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Okay, verse 28. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Tatandaan po natin ito. No one can snatch them out of my hand. Kapatid, pag ikaw at ako ay patuloy na nananalig, nananampalataya sa Kanya, hindi natin iniiwanan ng ating shepherd, hindi po niya tayo iiwanan. So, ibig sabihin pala, saka lamang po tayo mai-snatch from His hand
pag tayo na rin po ang lumayo sa Panginoon. Pero kung tayo po ay patuloy na lalapit at kakapit sa Kanya, hindi po niya tayo pababayaan. No one can snatch them out of my hand. Kaya kung tayo pala ay mawari sa Panginoon, ang salarin pala ay sarili natin. Kasi tayo yung lumayo sa Kanya, tayo yung gumawa ng kaparaanan para mawala sa presensya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nandun po sana na totally surrender life, submissive life yung ibigay natin sa Panginoon. Dahil kung totally na iniaalay natin ang buhay natin sa Kanya, anuman ang sitwasyon, hindi po tayo pababayaan ng ating shepherd, ng ating Panginoon. Verse 29, sabi niyo ulit, my Father was give them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. You see, ang ganda po ng pangako ng Panginoon. At alam natin na kung ang Diyos ang siyang nagsabi, sinusunod ng Panginoon. Kaya yan po ang pangako ng Panginoon. Psalm 16 verse 8, another supporting verse. Sabi yan, and Psalm chapter 16 verse 8, okay, another supporting verse po natin. Sabi niya sa kanyang salita, Psalm 16 verse 8. Yeah. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. I will not be shaken. Kaya mga kapatid, no, sabi na natin kanina, hayaan natin na siya yung mag-control ng buhay natin, siya yung maging driver ng buhay natin. Pag sinabi natin na si Jesus ang siya maging driver ng buhay, katulad for example and literal. Oh, diba, pag sasakay ka ng bus, merong driver. Ang ginagawa mo pag sumakay ka ng bus na yan, papuntang Central, hindi mo sasabihin doon sa driver na babantayan mo at sasabihin mo, oy, kinakailangan dalhin mo ako dun sa pupuntahan ko. Kundi ang gagawin mo pag sakay mo ng bus, maghahanap ka ng lugar na kung saan uupo ka. Pag upo mo, kuhanin mo si cellphone, magse-cellphone ka, and then, ano yung tiwala mo na makakarating ka doon sa pupuntahan mo. Pag nandyan na malapit na yung lugar, i-press mo na lang, bababa ka. Nakarating ka na. Isn't it? O, kung yung driver na nagtiwala ka, na makakarating ka doon sa pupuntahan mo, how much more ang Panginoon? Kung sinasabi natin na siya ang maging driver ng buhay natin. So, dadalhin niya tayo doon sa magandang lugar na para sa atin. Kaya nga, no one is not, sabi na, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So, a secure feeling. So, do not doubt, mga kapatid. Alam natin na tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. So, praise the Lord. So, mga kapatid, ano po yung mga different feelings na ating pinag-aralan? As our conclusion, i-summarize natin. Sabi natin kanina, a joyful feeling. Dahil sinagot ni Lord ang ating panalangin. At nararapat lamang po that every day in our life, we need to have a joyful feeling because there is joy sa ating paglilingkod sa Panginoon. A sinking feeling. Dumating man yung time na para kang pinagtakluban ng langit at lupa, hindi mo alam kung saan ka pupunta. But believe it, may gagawin ang Panginoon as we trust on Him. A singing feeling. No. Yan, sige. Awitan natin ng awiting makalangit, papuri ang Panginoon. Yuso, yan, awitan natin ang Panginoon. At alam natin na kung umaawit yung isang tao, ay, maganda siguro ang nangyari sa kanya. Magandang araw niya kasi umaawit siya. Yan, panatilihin natin to have that a singing feeling. Number 4, sabi natin kan, a blessing feeling. Yung everyday in our life, alam mo na you are blessed. You are blessed. Pagising sa umaga, dahil nagpasalamat ka kay Lord, bagong buhay, bagong hininga, bagong pag-asa, yung kanyang ibinigay. No? At sa patuloy mong pagpupuri sa Kanya, paglilingkod sa Kanya, you know and you know na pinagpapala ka ng Panginoon, especially when you obey Him.
So, a blessing feeling. Another, a sharing feeling. Sinishare natin, ano man yung meron tayo. No? Isinishare natin para sa Panginoon. No? Para sa kapwa natin. A submissive feeling. Nandun na kahit na si Madam, do this, do that, still submit, obey your master. And most especially, obey the Lord. Submit to His authority. A righteous feeling. Ano man ang nakaraan, ano man ang pinagdaanan natin, because we have the Lord Jesus Christ in our life, He is our righteousness. We become righteous, matuwid sa paningin ng Panginoon. Okay. Number 8, sabi natin kanina, a shaky feeling. Yan. Dumarating man yung time na nasishake tayo dahil sa grabing problema ang nararanasan. But we know and we know na there is peace in the Lord Jesus Christ. At the end of the day, He give us calm. Pinapakalma po niya ang bawat isa sa atin. And a comfort feeling, no, comfort. Pag sinabi natin comfort, ay masarap na pakiramdam kasi you are comfort. Kaya nga minsan sinasabi, lumabas ka sa comfort zone mo. Di ba? Kasi pag sinabi na sa comfort zone ka, maganda ang sitwasyon, masaya ang buhay. No? At yan po ang ibinibigay ng Panginoon, a comfort feeling. And the last one, a secure feeling. We know and we know na sa ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon, as we go on, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. And we are secure sa pagkakaroon po natin ng Kristo sa buhay natin. Kaya mga kapatid, no, panatilihin po natin. Kaya kung ano mang klaseng feeling meron tayo ngayon, no, nandyan po na ang mga feeling na maganda at nakakalugod sa Panginoon ang panatilihin po natin every day, every time in our life. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Naminsan pa po Diyos, pinaalalahanan mo po kami o God. Ano mang klaseng feelings meron kami, Panginoon, Lord. Alam po namin o God, na ikaw ang may kontrol, may hawak ng lahat-lahat. Panginoon, salamat o God, dahil tunay po na kung kami po ay patuloy na lumalapit, kumakapit sa iyo, everything will become all right o God. Na ang mga feelings, nararamdaman po namin o Diyos, ay pwede mong baguhin, Panginoon. Na kung kami po ay nagiging malungkot, pwede kami maging masaya, Panginoon, because of you. Kahit na minsan, O God, nararamdaman ko namin, O God, ang kabigatan, Lord, hirap ng pakiramdam. Pero sa iyo, Panginoon, nandun, O God, ang iyong comfort. Nasa iyo, Panginoon, nandun yung security, O God. Yes. Lord, salamat, O God. Dahil tunay po, ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na dakila at kumikilos sa buhay po namin, maging sa aming kalagitnaan. Maraming salamat o Diyos at ibinabalik ko po sa ibang taas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa ating Diyos.